Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Idiniklarang labag sa saligang batas o unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Attorney Camille Ting, spokesperson ng Supreme Court, bago ang ika-4 na impeachment complaint na inaprubahan ng higit sa 1/3 na miyembro ng Kamara. May 3 reklamo pa ang nauna, ngunit hindi ito agad inaksyonan. Kasabay nito, nilinaw ng Korte Suprema na hindi naman ito nangangahulugang inabswelto na nila si VP Sara. Ito'y ayon mismo sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Marvic Leonen, kung saan nilinaw din nito na lahat ng impeachment proceedings ay subject sa judicial review. Hindi rin naman anya maituturing na ito'y purely political proceedings, dahil ang karapatan sa due process at speedy disposition ng kaso ay applicable sa impeachment process. Nagpasalamat naman ang kampo ni VP Sara sa naging desisyon na ito ng korte. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang defense team na patunay lang ito sa kanilang paninindigan na labag sa konstitusyon ang court impeachment complaint. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ito may pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Sa inyong isa. Huwag nyo kami didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho natin. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan, opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito sila. Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kani-kanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun magkakasabi. 4 ito Tinatanong lang naman lahat po ng pumirma 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan ganun ang sagot. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya Opo. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Opo. Saman tinatalong lang naman niya Tapos sabi niya, in the case of blah, blah, blah. Sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold Opo. Kung yan naman kanya, hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema. Kaduda-duda nga, kaya nga hinihingi nga sa inyo ito Kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang Associate Justice retired Sabi, pumirma na nga tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba parang ganun na ang style hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26.
27, Opo. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang 11. Ayun, oh. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung section 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta. Bilang, oo nga. O, so, nung i-present na Solicitor General, hindi, nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun, session day yun, ba't hindi mo include yun? Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, naipal niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days lumilitaw. Oh, Technically, 11 Technically, days. mali na. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. O, pagpalagay mo ng tama yun, Bawat bakit tanda. hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. Inarchive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalin mo sa Senado at sasabihin mo, o Senate, forthwith. Oh, lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madali. Ano mga klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court, unanimous. Ito po naman ang statement ni VP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against VP Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni VP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court, yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan, Jen. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribed and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribed and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi ba kung Sa mga abogado, tawag doon jurat. Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan nila ito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Jurat po ang Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit, hindi mo nakalagay ito, subscribe and sworn to before Yes, me, tama po. Sumarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. Debit, Jurat. Ano ba dapat? Abay, na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section 14, kung di ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang, akalain mong nakalimutan. Nakalagay Grabe ito pala. yung verification Opo. Pakaraniwang ganito yung kanyang termino. We cause the preparation of this complaint. All of them, yung 215. We cause the preparation of this complaint and we attest to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, Yun. including our appreciation of the documents appended hereto. Ayun. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa na kapag sinabi mong hindi personal knowledge, nakalagay doon, kapag yung kapayan, sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Mali yun, hindi tatanggapin. It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura pala Kung yun, yung naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin Lalo na yung wala. Lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Nako. Isa pang isa pang, baka hindi napansin ako, pero palagi ko nakita rin. Page 32, tingnan mo. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide. Kukopyahin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako.
Talaga naman. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisinang nag-prepare nito? Ayaw din nilang ano eh. Ay din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po tayong Kanya-kanya tayong trabaho. teritoryo. Hindi nyo na pakialam. Huwag nyo na pakialam sino gumawa yan. Basta Oo. kami. Yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Ayaw. Isipin mo, 4 doon sa 10 nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling Wala teritoryo. tayong pakialamanan. Oo, sinabi nila, hindi po kayo pwedeng maging pro sa sarili namin. We are co-equal branch of government. Pero bakit na pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments? Ano? Hindi ba kailangan magkaroon ng oral arguments sa isang usaping ito? Malinaw na nakita niya na eh. Kaya nga humingi siya ng Ayun. 10 impormasyon eh. Sabi ko nga sa yung una pa lang, yung Opo. A, letter A. What is the status of the 3 Oo. initial complaints? Sabi ko, ito na matindi. Diyan pa lang. Doon pa lang, Magkakaalaman na tayo. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang. Nakita niya, pinatay niyo. O patay. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. Sige, tuloy tayo sa ating discussion. Eto kasi mainit na balita po ito. Naglabas na ho ng statement ang Palasyo ng Malacanang tungkol Sayang. dito sa desisyon ng Supreme Court Oh. na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint na inihain laban sa Vice President Sara Duterte. Ayan, anong sabi ng Malacanang? Ito ay hindi interview, hindi rin siya ambush interview. Ito ay statement na na-print. Ibig sabihin babasahin natin. Ha? Yeah. Mula sa Presidential Communications Office. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. We call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Yan. Presidential Communications Office. Ayan po. Oo, napapanawan niya ang statement na yan ng PCO Gen. Dahil ang daming mga hindi magagandang statement na inilalabas ng ilang mamabatas dyan. Ha? Hindi na natin bibigyan dahil hindi nga maganda na ito ay pinatutungkol nila sa Korte Suprema. Ha? Yun. Well, aywan ko lang sa anong magiging epekto nito sa SONA ng Pangulo sa Monday, no? Wala naman siguro. Hindi na mababanggit ito. Oo nga, kasi kung yun ang naging sitwasyon, di ba? Oo. Tama-tama kasi na kung talagang gusto nilang mag-ruling, itong araw na ito talaga kasi bukas Sabado na. Sabado. Linggo, pagkatapos Lunes, na eh. At Opo. 20th Congress na. Ayun na yun. Di ba? Oo. Kaya masasabi natin na para sa akin isang timely na pagdidesisyon ito. Dahil sa kung hindi dumating ang pagdidesisyon na ito, ganito rin ang mangyayari kung sakaling magkikita-kita kami. Matagal ko na rin sinasabi. Kanina, may binabanggit ako sa inyo kanina. Ito siguro ang nakapagbigay ng konting pagkainis sa Korte Suprema kung bakit minabuti na nilang ilabas ngayon. Ito yung binabanggit kong mga 4 na hinihingi sa kanila Opo, sige. na sinagot nila ng pabalang. Basahin natin yung 4 na hinihingi at isa lang ang sagot na ginawa. Ito. Una, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Isa yun sa hinihingi. Ito pa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. O, kasi ako, hindi man lang ako nabigyan ito eh. So, hindi nila masagot na, opo, binigay po namin lahat. Kasi hindi totoo eh. Ngayon, pag sinagot nilang hindi po namin binigay lahat, o, edi mali na naman. Kaya hindi nila masagot-sagot eh. O, ito pa yung isa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Ito yung mga hinihingi. Napaka talagang detalyado, ano? O, ito yung huli. Oo. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Yun. Ito yung makilatis man lang. Opo. Meron ba silang panahong kilatisin o peruse? Bigyan ng atensyon. Ang atensyon, Titignan opo. mabuti. Suriin man lamang. Suriin. Opo, oo. Whether each of the members of the House of Representatives
representatives had time to peruse the charges, the evidence, before affixing their consent. So, hindi mo naman sasagutin naman ito. Napaka-importanting mga tanong ito. Oh. Ano ang kanilang sagot? Ano sagot? No, iisang sagot nila eh. Response to items F, G, H, and I, J. Ito yung binanggit nating apat na ang dami. hinihingi ng Korte Suprema. Pero isa lang ang sagot? Ito yung sagot nila. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and conveys the need to decline responding to the inquiries. Naku, bakit daw? Ito nga, yung F, G, H, and J. Ito yung binasa natin kanina. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, Yun. which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this Honorable Court. Aba. So, yan sinasabi, wala kang pakialam. Yun, Internal sa amin ito eh. Huwag mo naman kami pinakikialaman. Ganito ano eh. Buong galang po namin tinatanggihan. Siyempre, maring hindi aminin ng Korte Suprema, pero malay ko, tao din yung mga yun. Pwede rin silang medyo masaktan dito. Siyempre, may insulto. nakaka-offend naman Ano talaga naman yun. to? Continue, ha? Opo, tuloy po. This is especially because the matters referred to, the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachments are not governed by any specific constitutional provision or House rule. Ay, wala ka palang rule. Bakit mo sasabihin wala? Nakalagay nga doon sa rules mo eh. Dadalin mo sa i-repair mo kay ganito. Tapos ilagay mo sa order of business. Tapos dalhin mo sa Committee on Justice. Lahat ng ito hindi mo ginawa. Pagkat sasabihin mo, they are not covered by specific constitutional provisions. Ito pa. This restraint, itong pagpipigil, Yan, oo. itong pag-ayaw namin na sumagot sa iyo. Pagtanggi namin, yung pagtanggi mo na. Yung pagtanggi namin. Yan, Ang pagbabaliwala sa inyo. Mabigit yan. This restraint on the part of the respondent, on the respondent house, is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. So, isipin mo, ang pagtanggi namin ito, Opo. ang ayaw naming pagbigay sa iyo ng inihingi mo sa amin. Opo. Di ba? Ay nakasalig doon sa pagkakahiwalay ng tatlong Sangay ng gobyerno. sangay ng gobyerno, may Yan. kanya-kanyang kapangyarihan. Isip-isipin mong susumbatan mo pa pagsasabihan mo pa Being a co-equal branch, ayan pareho lang naman tayo Oo nga, walang pag-uungusan eh. Pantay-pantay tayo eh. Bakit ka na Parang panakikilaman mo kami. pareho lang kita Bakit ka pinangihimasukan mo itong Yan. hindi mo dapat panghimasukan? Parang ganun ang dating, The Congress is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Igalang mo naman kami. Exclusive, ba? Igalang mo naman kami. Ito, nag-cite pa ng jurisprudence yan. In the case of Santiago versus Gingona, this Honorable Court declared. Ayan. Yun. Ito naman sinabi. Okay. Ang haba. Basahin pa natin ito. Ano lang, Yun na lang. Sige. Ito yung binabanggit niya. Kinuha niya doon sa The principle of separation of powers ordains that each of the three great branches of government has exclusive cognizance of any supreme in matters falling within its own constitutionally allocated sphere. So, pinipilit niya sabihin, kanyang mundo. kanya-kanya tayong teritoryo rito. Ayun nga. No. Constitutional respect and a becoming regard for the sovereign acts of a co-equal branch prevents this court from prying into the internal workings of the Senate. So, wag kang bigla na lang manghihimasok. Ito itong pinag-uusapan yung sa Senado naman ito, no? Kaya lang, ito kinuha niya, where no provision of the Constitution or the laws or even the rules of the Senate is clearly shown to have been violated. Hindi nga kabaligtaran Ito pinalilitaw natin sa Senate itong case na to, pero kapag ibinaling natin sa House of Representatives, pupwede lang ito kanya where no rules have been violated. Hindi nga Kanina at matagal na natin pinag-uusapan, 3 steps lamang nilagay nila sa rules on impeachment ng House of Representatives. Immediately i-repair mo kay Speaker. Yung dalawang magkasunod na yon, pagka-repair, i-include mo sa order of business, constitutional na yon. Kinopya yun, verbatim sa Constitution Pagkatapos ng 3 days, ay kinakailangan mo nang i-repair sa Committee on Justice. Ito ay constitutional requirement. Sabi ko nga, itong 3 steps na to, these are not baby steps. These are constitutional steps. Kinopya pa nga ng House of Representatives para panindigan na constitutional ito Bakit binaliwala mo? Sa mga tweet, huwag mong gagamitin ito sapagkat ikaw mismo, ikaw ang lumabag Di ba?